Galing sa pinakakilalang underbone at kinilala pa na underbone king, mangingibabaw pa rin kaya ang bagong Raider sa modern era dahil sa may mga advanced features na ang mga naglalabasang underbone ngayon. Tara, silipin natin ngayong araw ang Suzuki Raider Pro. Tingnan natin yung kanyang looks, specs and features at kung magkano ba ngayong taon. Tara! Overall naman sa kanyang looks ay na-retain pa rin naman ng Suzuki Raider yung kanyang napaka-agresibong datingan, yung angas niya nandun pa rin dahil manipis pa rin naman siya. Talagang alam mong matulin talaga yung motor at talaga may ibubuga pagdating sa pabilisan. Underbone king nga eh. Meron lang namang simpleng pagbabago kagaya dito sa kanyang headlight. Kaparehas na ng Gixxer. Syempre pagka malaki, malawak po yung buga niyan at syempre malayo yung naaabot ng kanyang mga ilaw. Syempre mas better kapag mas malawak yung abot ng ilaw. Nakahiwalay na yung kanyang mga signal light dito sa huli tapos dito sa unahan. Before kasi integrated sa headlight tsaka sa tail light, pero ngayon nakahiwalay na kaya mas visible siya or mas madaling makita kapag nag-signal tayo. Madaling makita sa unahan at tsaka sa hulihan. At naka-LED na rin yan yung kanyang headlight at yung kanyang tail light. Meron siyang maliit na storage dito sa harapan, dito sa kanyang batok. Meron na rin yung charging port kaya mas convenient. Pwede tayong mag-charge ng ating mga cellphone or camera kapag nasa biyahe tayo. At meron pa siyang winglet dito na airplane wing inspired for better aerodynamics po yan. At syempre sa character nga rin ng motor na to, meron pa siya dito sa pinaka-head niya, dito sa kanyang gilid, meron pa siyang winglet. Manipis pa rin at malambot yung kanyang upuan, kaya komportable din dito yung rider at saka yung angkas. Pero kapag binuksan natin, syempre wala siyang underseat compartment. May kasama na rin siyang mga basic na tools na meron lang siyang tank capacity na 4 liters at fuel consumption naman na 43.4 km. Sa kanya naman grab bar, plain lang na black na parang may hugis na sungay. Ang mga decals naman nito, as usual mga boss, yung ibang specs at features niya ay nasa decals na or sticker kagaya nitong FI dito sa kanyang bandang batok. Highlighted dito yung Suzuki, sinundan ng Ride Connect Edition, keyless ignition system, Suzuki clutch assist system, liquid cooled at ang Raider Pro sa hulihan. Yung Raider is naka-emblem na kulay silver. Ano masasabi niyo sa looks ng Raider Pro? Bagay ba or hindi gaanong kaaya-aya? Comment nyo kasi baba. Sa kanya namang specs mga boss, 147cc, 4-stroke, single cylinder, dual overhead cap na naka 4 valve kaya kaya mag-produce ng napakalakas na maximum power na 13.5 kW at 10,000 RPM. At maximum torque naman na 13.8 Nm at 8,500 RPM. 62mm by 48.8mm sa kanyang bore on stroke. Naka FI na kaya matipid na rin siya sa gas na nabanggit nga natin na may consumption na around 43.4 km per liter. Naka-liquid cooled kaya matatag din pagka ginamit natin pang long ride. Wala siyang overheat. Electric yung kanyang starting system with easy start kaya tahimik at smooth kapag pinastart natin yung ating mga motor. Kasi wala na siyang kickstarter. Kaya mas in-enhance nila yung kanilang electric starting system. Naka 6-speed manual transmission na may sleeper clutch assist system na kaya smooth yung kanyang gearing transition lalo na kapag nag-change gear tayo or kapag nag-downshift tayo. Nakakilis na rin po ang Raider Pro kaya mas convenient at mas safe ang motor natin at saka may charging port na nga rin po ang isang to. Meron na ring SEP or Suzuki Eco Performance kaya mas advanced ang technology kaya maganda yung kanyang performance pero hindi magastos sa gas. Naka full digital meter panel na po ang kanyang instrument panel kaya mas malinaw at mas madaling maintindihan ang mga basic na info na kailangan ng isang rider. Equipped na rin siya ng Ride Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone kaya mas easy to access or mas madali tayong ma-notify kung anong meron sa motor na to. At syempre gawang Japan yan kaya high quality, reliable at good sa performance at sumasabay sa makabagong technology lalong-lalo na ngayong tira na talagang napaka-modern na po paligsahan sa mas magaganda at mas advanced na features kaya yung Suzuki Raider Pro mas pina-futuristic nila hindi lang sa looks maging sa kanyang specs at mga additional na features. Isa pa sa dinagdag dito sa Suzuki Raider Pro dahil era na nga po ng mga ABS ngayon ay nilagyan din nila ng single ABS dito sa harapan. Pedal disc po yan harap at likod parehas na naka-disc brake. Sa likuran po walang ABS. 2-pot caliper dito sa may harapan at single pot caliper naman sa hulihan. Sa unahan ay naka-telescopic port at sa likuran naman ay naka-mono shock kaya mas maganda yung bouncing ng ating mga suspension sa likuran. At sa kanya namang mga gulong sa unahan may sukat na 70-90 by
17 at sa likuran naman ay 80-90 by 17. Parehas pong naka-tubeless yan at naka-mag type. At may dalawang kulay ang Raider Pro. Ating binablog ngayon ay kulay Tech Yellow at Candy Matte Bordeaux Red naman yung isang kulay na available sa variant na to. Alin sa mga kulay na to ang gusto mo? Comment nyo nga sa baba. At safe na safe ito sa mga higanting humps at malulubak na kalsada sa Pinas dahil may 150mm po ang kanyang ground clearance at may sukat na 1,280mm sa kanyang wheelbase. At sa kanya namang dimension ay saktong-sakto lang sa build ng isang Pinoy dahil meron siyang length na 1,955mm, may total width siya na 675mm at total height naman na 980mm. At syempre hindi makukumpleto yung vlog natin ngayon kung hindi natin sinukat yung kanyang seat height. Unang sampa natin sa motor na to ay hindi tayo nahirapan dahil pasok na pasok sa height natin na 5'6" ang kanyang seat height na 765mm. Hindi tayo nahirapan na abutin yung ground at mas madali natin itong maisisingit dahil maayos nating maitutukod yung ating mga paa sa sahig. At syempre kung gusto nyo talaga na tumagal pa at mas maalagaan nyo yung makina ng motor nyo, huwag nyong kalimutang mag-change oil. At ipapakilala ko na din ang brand ng langis na matagal ko nang ginagamit. Almost 6 years ko nang ginagamit ito at talagang masasabi kong quality din kasi malamig siya sa makina. Magiging mas smooth pa yung makina nyo at magugulat ka sa presyo nito dahil abot kaya, lalo na yung polysynthetic oil nila na matagal ko nang ginagamit. Pwede yan sa scooter, sa underbone at pati na rin sa big bike. May mga coolant din sila, gear oil at tire sealant. Gawang silvestre yan at kung gusto nyo itry, nasa baba lang yung link. At sa SRP ng Suzuki Raider Pro ay nagkakahalaga ng 146,400. So sa inyong palagay, sulit ba ang Suzuki Raider Pro ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. Sa personal opinion ko naman is mas in-enhance pa nila yung Raider dito sa Raider Pro dahil nga mas pinalawak nila yung buga ng ilaw dahil nilakihan na nila yung headlight. Syempre mas maganda yung reflector niyan kaya maliwanag siya lalo na sa gabi kasi LED na rin po yan. Syempre inilabas na nila yung mga signal light para mas madali nating makita or mas madaling makita ng kasalubong or nasa hulihan natin kapag magsisignal light man tayo. Syempre nilagyan nila ng sleeper clutch mas maganda po yan para hindi hirap yung makina lalo na kapag nag-change gear tayo at syempre yung ABS na rin dahil halos lahat na ng motor ngayon na 100cc pataas ay equipped na ng ABS kaya syempre hindi naman papahuli yung Suzuki. At syempre muntik pa nating makalimutan na may phone connectivity na rin pala ito or ride connect kaya pwede na natin siyang i-connect sa ating mga mobile phone. Sa mga nabanggit kong specs and features, may nakalimutan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. At available ang unit na yan dito sa may Suzuki 3S Antipolo. So kung gusto nyo makita yung unit na to, punta lang kayo dito at may mga available pa silang ibang unit dito. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.